Kamusta, mga kaibigan? Welcome sa Teacher's Corner, ang inyong online learning space kung saan ang pagkatuto ay mas pinadali. Dito, tatalakayin natin ang iba't ibang aralin sa paraang simple, malinaw, at kapaki-pakinabang, para sa mga mag-aaral, guro, at kahit kanino pang gustong matuto. Kung handa ka ng palawakin ang iyong kaalaman, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe, at i-click ang notification bell, para hindi ka mahuli sa ating mga bagong videos. Tara, sabay-sabay tayong matuto. Ang unang digmaang pandaigdig, isang pagbabalik-tanaw sa dakilang trahedya. Isipin mo, isang simpleng alitan sa pagitan ng dalawang bansa, ang nagdulot ng sunod-sunod na trahedya, na humantong sa isang digmaang sumakop sa buong mundo. Ito ang naganap noong 1914 hanggang 1918, sa unang digmaang pandaigdig, kung saan ang kawalan ng pagkakasundo-sundo ng mga bansa, ay nagpaikot sa Europa at sa iba't ibang panig ng mundo, sa isang madugong labanan na walang nakaligtas. Ang unang digmaang pandaigdig, ay hindi lamang tungkol sa isang asasinasyon. Ito ay nagugat sa masalimuot na tunggalian ng mga imperyo, pagpapahalaga sa militar, at pagnanais na mangibabaw sa mundo. Kilala rin ito bilang The Great War, dahil ito ang kauna-unahang malawakang digmaan, na sumangkot sa halos lahat ng kontinente, na nagdulot ng pagkasawi ng 16 na milyong katao, at nag-iwan ng malalim na bakas, sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa ating talakayan ngayon, ating aalamin ang mga sanhi, mahahalagang pangyayari, at epekto ng unang digmaang pandaigdig. Sama-sama nating sariwain ang kasaysayan, upang unawain kung paanong humubog ang digmaang ito sa mundo, na ating ginagalawan ngayon. Mga sanhi ng digmaan. Ang pangunahing sanhi ng unang digmaang pandaigdig. Bago sumiklab ang unang digmaang pandaigdig, ang mundo ay puno ng tensyon, na parang bombang handang sumabog. Ang apat na pangunahing sanhi, nasyonalismo, imperialismo, militarismo, at pagbuo ng alyansa, ang nagtulak sa Europa at iba pang bansa, sa isang digmaang nagdulot ng malawakang pagkawasak. Nasyonalismo, pagmamalabis sa pagmamahal sa bansa. Ang nasyonalismo, ay ang matinding pagmamahal sa sariling bansa. Ito ang damdamin na nagbubunsod ng pagnanasa ng mga tao, upang maging malaya ang kanilang bansa. Ayon sa historiador na si James Joll, ang nasyonalismo ay nagdulot ng pagtingin sa kalaban bilang kaaway, hindi kapwa-tao. Ito ay nagbigay daan sa propaganda, na gawing makatarungan ang digmaan. Kung minsan, ito ay lumalabis at nagiging panatikong pagmamahal sa bansa. Ito ang isa sa pangunahing dahilan ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Ang nasyonalismo ang naging sanhi ng pagkakahati-hati, lalo na sa mga multi-etnikong imperyo, tulad ng Austria-Hungary at Ottoman. Pan-Slavismo. Ang Russia ay nag-angkin ng papel bilang tagapagtanggol ng mga Slav, kabilang ang Serbia. Ang grupong Black Hand, na responsable sa pagpaslang kay Franz Ferdinand, ay naghangad ng kasarinlan para sa mga Slav. Pag-aalsa ng etnikong grupo. Sa Austria-Hungary, ang mga Hungarian, Czech, at Serb, ay humiling ng kalayaan, na nagpahina sa imperyo. Imperialismo, pag-aagawan sa kolonya at kayamanan. Isa itong paraan ng pag-angkin ng mga kolonya, at pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan, at pag-unlad. Ayon kay Eric Hobsbawm, ang imperialismo ay nagpalakas ng nasyonalismo. Ang publiko ay ipinagdiwang ang pagsakop sa kolonya, bilang tanda ng pangingibabaw, ngunit ang kompetisyon ay humantong sa kawalang tiwala. Ang imperialismo ang nagpainit ng kompetisyon, sa pagitan ng mga Europeyong bansa. Ang pag-uunahan ng mga makapangyarihang bansa na sumakop ng mga lupain, at magkaroon ng kontrol sa pinagkukunang yaman at kalakal ng Aprika at Asya, ay lumikha ng samaan ng loob at alitan ng mga bansa. Ekonomikong motibo. Ang mag-industrialisadong bansa, ay nangangailangan ng hilaw na materyales at bagong pamilihan. Tinangka ng Germany na sumali, sa pamamagitan ng Weltpolitik, o patakaran para sa pandaigdigang impluwensya. Mga krisis sa Morocco.
Ang pagtutol ng Germany sa pagkontrol ng Pransya sa Morocco, ay halos magdulot ng digmaan, na nagpakita kung gaano kahina ang kapayapaan. Militarismo. Ang paligsahan sa sandatahan, at paghahari ng lakas militar. Ang militarismo ay tumutukoy sa pagbibigay diin sa kapangyarihang militar, bilang sukatan ng lakas ng isang bansa. Ayon sa historiador na si Margaret Macmillan, ang militarismo ay nagturo sa mga lider, na ang pag-atake ang pinakamabisang depensa. Naging sunod-sunod ang mga plano ng digmaan, na nagbawas ng pagkakataon para sa mapayapang resolusyon. Upang mapangalagaan ang kani-kanilang teritoryo, kinakailangan ng mga bansa sa Europa, ang mahuhusay at malalaking hukbong sandatahan sa lupa at sa karagatan, at ang pagpaparami ng armas. Sa mga dekada bago ang 1914, ang mga Europeyong bansa, ay nakipagkompetensya sa pagpapalawak ng kanilang hukbong sandatahan, na pinalakas ng industrialisasyon at takot sa isa't isa. Paligsahan sa hukbong dagat. Lalo itong lumutang sa kompetisyon ng Germany at Great Britain sa paggawa ng mga barkong pandigma. Layunin ng Germany na pantayan ang Royal Navy ng Great Britain, sa pamamagitan ng mga dreadnought, o mga modernong battleship na nagdulot ng tensyon. Pagpapalakas ng hukbo, bumababa ang tiwala sa diplomasya, at lumaki ang paggasta sa militar. Halimbawa, 85% ng budget ng Germany noong 1914, ay inilaan sa hukbong dagat at hukbong katihan. Pagbuo ng alyansa, mga magkakabit na kasunduan at epektong domino. Ang alyansa ay isa o higit pang kalipunan, o kasunduan ng mga bansa o partido, na sumusuporta sa isang programa, paniniwala, o pananaw. Ayon sa historiador na si Christopher Clark, ang mga alyansa ay nagpalala ng dilema sa seguridad. Ang paghahanda ng isang bansa, ay itinuturing na banta ng kalaban. Bago sumiklab ang digmaan, nabuo ang dalawang magkatunggaling bloke sa Europa, sa pamamagitan ng mga lihim na kasunduan. Dahil sa inggitan, hinala, at lihim na pangamba ng mga bansang makapangyarihan, dalawang magkasalungat na alyansa ang nabuo. Ang Triple Entente at Triple Alliance. Ang mga alyansang ito ang nagbigay kumpiyansa sa mga bansa na may kakampi sila, ngunit nagdulot din ng panganib, na magkadugtong ang mga lokal na alitan. Triple Entente, binubuo ng Great Britain, France, at Russia, layunin nitong hadlangan ang paglawak ng Germany. Triple Alliance, pinag-isa ang Germany, Austria-Hungary, at Italy, bagamat lumihis ang Italy noong 1915. Pag-uugnay ng mga salik, ang tambalang nagpasabog. Hindi iisa ang sanhi ng digmaan, kundi ang tambalan ng mga pangunahing salik. Ang imperialismo at nasyonalismo, ay nagpalala ng kompetisyon. Ang militarismo at alyansa, ay nagbigay ng sandata at mekanismo, para kumalat ang labanan. Ang kawalan ng komunikasyon at maling akala, halimbawa ang paniniwalang matatapos ang digmaan bago ang Pasko, ay nagpabilis sa pagbagsak sa digmaan. Ang digmaan ay resulta ng kombinasyon ng pagkakamali, takot, at pagmamataas. Ang mga pangunahing salik, ay nagpaalala sa panganib ng labis na pagpapahalaga sa kapangyarihan, at pagkakawatak-watak. Sa modernong panahon, ang pagpapalakas ng militar at hidwaang pangteritoryo, ay nagpapakita ng pagkakahawig sa mga kondisyon bago ang 1914. Upang maiwasan ang muling pagliyab ng apoy, mahalaga ang multilateral na pakikipag-ugnayan, at pagkilala sa halaga ng kapayapaan. Ang pagputok ng digmaan, ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand, at ang simula ng unang digmaang pandaigdig. Noong ika-28 ng Hunyo taong 1914, isang pangyayari sa maliit na lungsod ng Sarajevo, Bosnia, ang nagbukas ng pintuan sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan, ang unang digmaang pandaigdig. Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand, tagapagmana ng trono ng Austria-Hungary, ay hindi lamang personal na trahedya, kundi isang alab na nagpasiklab ng sunod-sunod na pangyayari, na nagdulot ng digmaan sa buong mundo. Ang konteksto, tensyon sa Europa at imperialismo. Bago pa man ang pagpatay, puno ng alitan at kompetisyon ang Europa.
Ang Austria-Hungary, isang malaking imperyo sa gitnang Europa, ay gustong palawakin ang kontrol nito sa Balkan, isang rehiyon na puno ng mga grupong etniko, tulad ng mga Serb, na nagnanais ng kalayaan. Ang Serbia, isang malapit na bansa, ay nagsilbing simbolo ng pag-asa para sa mga Slav sa ilalim ng Austria-Hungary. Ang tensyong ito ang naglatag ng pundasyon para sa kaguluhan. Ang pagpaslang sa Sarajevo, si Archduke Franz Ferdinand, kasama ang kanyang asawang si Sophie, ay bumisita sa Sarajevo para sa isang militar na seremonya. Ang biyaheng ito ay itinuturing na provokasyon ng mga Serbian nationalist, lalo na ng grupong Black Hand, na naniniwalang dapat maging malaya ang Bosnia, mula sa Austria-Hungary. Isang binatang Serbian na si Gavrilo Princip, na miyembro ng Black Hand, ang bumaril sa mag-asawa, habang nakasakay sila sa kotse. Parehong namatay ang Archduke at si Sophie sa loob ng ilang minuto. Ang insidente ay agad na tinawag na spark that lit the powder keg, ang hudyat ng digmaan. Ang domino effect ng alyansa. Ang deklarasyon ng digmaan, ay nagpasimula ng sunod-sunod na pag-akit sa mga alyansa. Ang Russia, kakampi ng Serbia, ay nagpakilos ng mga tropa. Ang Alemanya, kakampi ng Austria-Hungary, ay nagdeklara ng digmaan sa Russia at sa France. Ang paglusob ng Alemanya sa Belgium, na isang neutral na bansa, ay nagtulak sa Great Britain na sumali sa digmaan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang buong Europa ay nasa apoy. Ang alitan ay naging pandaigdigang digmaan, na kumitil ng 16 hanggang 20 milyong buhay. Mas malalim na sanhi, higit sa isang pagpatay. Bagamat ang pagpaslang kay Franz Ferdinand ang direktang sanhi, ang unang digmaang pandaigdig ay bunga ng mas malalim na suliranin. Imperialismo at kompetisyon sa mga kolonya. Nasyonalismo at pagnanais ng mga bansa, na ipakita ang kapangyarihan. Mga sekretong alyansa na naghati sa Europa sa dalawa. Ang trahedya ng 1914, ay nagpapaalala kung paano ang isang lokal na kaguluhan, ay maaaring humantong sa pandaigdigang sakuna. Ang digmaan ay nagbago ng mga hangganan, nagpabagsak ng mga imperyo, at nag-iwan ng mga sugat na hindi agad naghilom, na naging dahilan pa ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasalukuyan, ang alamat ni Gavrilo Princip at ng Archduke, ay nagtuturo sa atin ng halaga ng diplomasya, pag-unawa sa kasaysayan, at pag-iwas sa pagpapadala sa bugso ng paghihiganti. Dalawang panig ng digmaan. Ang Allied Powers at Central Powers sa unang digmaang pandaigdig. Sa kasaysayan ng unang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng dalawang pangunahing panig na naglaban, ang Allied Powers at ang Central Powers. Ang mga bansang ito ay nagtunggalian, dahil sa iba't ibang mga interes, alyansa, at pagnanais na magpalawak ng kanilang kapangyarihan sa Europa, at sa iba pang bahagi ng mundo. Ang Allied Powers, lakas ng pagtutulungan. Ang Allied Powers, kilala rin bilang Entente Powers, ay binubuo ng mga sumusunod na bansa. Great Britain, isa sa mga pinakamalakas na imperyo sa mundo noong panahong iyon. France, naghahangad na makabawi sa mga teritoryong nawala dahil sa Germany sa mga nakaraang digmaan. Russia, may malaking hukbo, ngunit may mga suliranin sa ekonomiya at politika. Italy, sumapi noong 1915, lumipat sa panig ng Allied Powers mula sa Central Powers, dahil sa pangako ng mga teritoryo. United States, sumapi noong 1917, sumali dahil sa mga pag-atake ng Germany sa mga barkong Amerikano, at sa Zimmermann Telegram. Ang alyansang ito ay nagpakita ng pagkakaisa laban sa Central Powers, na may layuning protektahan ang kanilang mga interes, at pigilan ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Germany sa Europa. Ang Central Powers, pagtatanggol sa gitnang Europa. Ang Central Powers ay binubuo ng mga sumusunod na bansa at imperyo. Germany, may malakas na hukbong militar, at ambisyon na maging pangunahing kapangyarihan sa Europa. Austria-Hungary, isang malaking imperyo na may iba't ibang mga nasyonalidad, sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ottoman Empire,
naghahangad na mapanatili ang kanilang teritoryo at kapangyarihan sa gitnang silangan. Bulgaria, sumali sa Central Powers noong 1915, upang mabawi ang mga teritoryong nawala sa Balkan Wars. Mga dahilan ng pagkampi. Ang mga bansa ay sumali sa alinmang panig, dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga alyansa. Ang mga kasunduan at pangako ng pagtutulungan, sa pagitan ng mga bansa, ay nagdikta kung sino ang kanilang kakampi. Interes. Ang pagnanais na protektahan o palawakin ang kanilang mga teritoryo, ekonomiya, at impluwensya. Ideolohiya. Ang paniniwala sa mga ideya tulad ng demokrasya, nasyonalismo, at imperialismo. Sa huli, ang Allied Powers ang nagwagi sa unang digmaang pandaigdig. Ang pagkatalo ng Central Powers ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mapa ng Europa at sa buong mundo. Ang digmaan ay nagresulta sa pagbagsak ng mga imperyo, pagbabago ng mga hangganan, at paglitaw ng mga bagong bansa. Ang mga kasunduan sa kapayapaan pagkatapos ng digmaan, ay nagtakda ng mga kondisyon na nagdulot ng mga bagong tensyon at hidwaan, na humantong sa ikalawang digmaang pandaigdig. Mahahalagang labanan sa unang digmaang pandaigdig. Sa kasaysayan ng unang digmaang pandaigdig, ang mga labanan ay hindi lamang limitado sa isang lugar. Ang digmaan ay kumalat sa iba't ibang mga lugar, bawat isa ay may sariling kahalagahan at katangian. Narito ang mga mahahalagang labanan sa iba't ibang lugar ng unang digmaang pandaigdig. Ang digmaan sa kanluran. Ang Western Front ay isa sa mga pangunahing teatro ng digmaan noong unang digmaang pandaigdig. Ito ay naganap sa kanlurang Europa, partikular sa France at Belgium. Dito naganap ang pinakamainit na labanan noong unang digmaang pandaigdig. Ang bahaging nasakop ng digmaan ay mula sa hilagang Belgium hanggang sa hangganan ng Switzerland. Lumusob sa Belgium ang hukbong Germany, at ipinagwalang bahala nitong huli. Ang pagiging neutral na bansa nito ang ginamit nila upang malusob ng France. Ngunit sila ay inantala ng magiting na pagsasanggalang ng mga taga-Belgium sa Liège. Labanan sa Marne. Ang labanan sa Marne ay naganap noong Setyembre taong 1914. Ito ay isa sa mga unang malalaking labanan sa Western Front. Ang labanang ito ay naganap malapit sa Ilog Marne sa France. Napigilan ng mga puwersa ng Allied ang pag-abante ng mga German patungo sa Paris. Ang labanang ito ay nagmarka ng simula ng trench warfare sa Western Front. Labanan sa Verdun. Ang labanan sa Verdun ay isa sa mga pinakamahaba at pinakamadugong labanan sa kasaysayan. Ito ay naganap mula Pebrero hanggang Disyembre taong 1916 sa Verdun, France. Nagdulot ito ng malaking bilang ng nasawi sa parehong panig ng France at Germany. Ang labanang ito ay naging simbolo ng katatakutan ng digmaan, at ang katatagan ng mga sundalo. Labanan sa Somme. Ang labanan sa Somme ay naganap mula Hulyo hanggang Nobyembre taong 1916 sa Ilog Somme sa France. Ito ay isa sa mga pinakamadugong labanan sa unang digmaang pandaigdig. Sa labanang ito, unang ginamit ang mga tangke ng mga British, at nagdulot din ito ng napakaraming nasawi sa parehong panig. Ang digmaan sa silangan, o Eastern Front. Ang Eastern Front ay naganap sa silangang Europa, partikular sa pagitan ng Germany at Austria-Hungary, laban sa Russia. Labanan sa Tannenberg. Lumusob ang Russia sa Prussia o Germany, sa pangunguna ni Grand Duke Nicolas, pamangkin ni Tsar Nicholas II. Ngunit nang dumating ang saklolo ng Germany, natalo ang hukbong Ruso sa digmaan ng Tannenberg. Brusilov Offensive. Naglunsad ng malaking kampanya ng militar ang Russia, laban sa Austria-Hungary. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamatagumpay at pinakamadugong opensiba ng Russia sa buong digmaan. Nagtagumapay ang hukbong Ruso sa Galicia. Ipinangalan ito kay General Alexei Brusilov, ang commander na nagpakilala ng mga makabagong taktika. Ngunit hindi nagtagal ang tagumpay nila. Ito ang nagpilit sa Germany, na maglipat ng mga tropa mula kanluran, sa Verdun, upang tulungan ang Austria-Hungary.
Sila ay pinahirapan ng mga Aleman sa Poland. Huminto ang opensiba at nagdulot ng napakalaking bilang ng nawalan ng buhay at lakas sa Russia, na nagpahina sa hukbo at sa monarkiya. Dito tuluyang bumagsak ang hukbong sandatahan ng Russia. Ang sunod-sunod nilang pagkatalo, ang naging dahilan ng pagbagsak ng dinastiyang Romanov noong Marso taong 1917 at ang pagsilang ng komunismo sa Russia. Upang makaiwas ang Russia sa digmaan, nakipagkasundo si Lenin sa ilalim ng pamahalaang Bolshevik sa Germany, sa pamamagitan ng paglagda sa Treaty of Brest-Litovsk. Iniwan ng Russia ang mga alyado at sumapi sa Central Powers. Ang digmaan sa Balkan. Ang Balkan Front ay naganap sa Timog Silangang Europa, kung saan naglaban ang Austria-Hungary at Bulgaria laban sa Serbia, Greece, at iba pang mga bansa sa Balkan. Labanan sa Gallipoli. Ang labanan sa Gallipoli ay naganap mula Abril taong 1915 hanggang Enero taong 1916 sa Gallipoli Peninsula sa Ottoman Empire, o Turkey ngayon. Ito ay isang pinagsamang operasyon ng mga puwersa ng British at French, na naglalayong kontrolin ang Dardanelles Strait. Lumusob ang Austria at tinalo ang Serbia, pagkaraan ng ilang buwan. Upang makaganti ang Bulgaria sa pagkatalo, sumapi ito sa Central Powers noong Oktubre taong 1915. Sa taong 1916, karamihan sa mga estado ng Balkan, ay napasailalim na ng Central Powers. Ang Italia naman ay tumiwalag sa Allied Powers at nanatiling neutral. Noong 1915, sumali ito sa magkaanib na bansa. Hinangad na maangkin ang mga teritoryong Latin na hawak ng Austria, at ang mga kolonya nito sa Africa. Ang Turkey ay kumampi sa Germany, upang mapigilan ang Russia sa pag-angkin sa Dardanelles. Nabigo ang mga puwersa ng Allied, na makuha ang kontrol ng Dardanelles. Ito ay nagresulta sa malaking pagkawala ng buhay. Ang labanang ito ay may malaking kahalagahan sa kasaysayan ng Australia at New Zealand, dahil sa malaking bilang ng mga sundalo mula sa ANZAC, o Australian and New Zealand Army Corps, na nakipaglaban dito. Ang digmaan sa karagatan, o naval warfare. Ang digmaan sa karagatan, ay naganap sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung saan naglaban ang mga puwersang pandagat ng mga Allied at Central Powers. Labanan sa Jutland. Ang pinakamalaking labanang pandagat sa digmaan, ay naganap sa North Sea. Sa unang bahagi ng digmaan, ay nagkasubukan ang mga hukbong pandagat ng Germany at Great Britain. Naitaboy ng mga barkong pandigma ng Germany mula sa pitong dagat ang lakas pandagat ng Britanya. Dumaong ang bapor ng Germany sa Canal Kill, at naging mainit ang labanan. Makapangyarihan ang hukbo ng mga alyado sa dagat. Paglubog ng Lusitania. Sa kabilang dako, ang mabibilis na raider at mga submarinong U-boats ng kanilang kalaban, ay nakagawa ng malaking pinsala sa kalakalang pandagat ng mga alyado. Isang British passenger ship na nilubog ng isang German U-boat, na nagdulot ng pagkamatay ng maraming sibilyan, ang nagudyok sa Estados Unidos na sumali sa digmaan. Ang pinakamabagsik na raider ng Germany, ay ang Emden. Sa dakong huli, napalubog ito ng Sydney, isang Australian cruiser. Ang mga labanang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa estratehiya at taktika ng digmaan. Nagpakita rin ito ng takot at sakripisyo, na kinailangan ng mga sundalo at sibilyan sa panahon ng unang digmaang pandaigdig. Ang mga labanang ito, ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng mundo. Mga uri ng digmaan at teknolohiya. Pagbabago sa larangan ng labanan. Ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa lakas ng tao o estratehiya, kumakatawan din ito sa pag-unlad ng teknolohiya. Noong unang digmaang pandaigdig, nagbago ang anyo ng labanan, dahil sa paglitaw ng makabagong armas at taktika. Isa sa pinakakilalang anyo ng digmaang ito, ay ang trench warfare, o digmaang Tritsera, na humubog sa mga paraan na pakikipaglaban, at nagtulak sa mga bansa na gumamit ng mga bagong teknolohiya upang sirain ang kalaban. Digmaang Tritsera, ang buhay sa likod ng mga lubak. Ang trench warfare,
ay naging simbolo ng pagkakimpal sa digmaan. Ang mga sundalo ay naghukay ng malalim na trinchera, upang makaiwas sa baril at artillery ng kaaway. Subalit, ang buhay sa loob ng mga trinchera ay puno ng paghihirap, putik, daga, sakit, at patuloy na banta ng kamatayan. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng stalemate, o walang makausad na panig, kaya't nagsimulang mag-imbento ng mga armas, para maputol ang deadlock. Mga bagong teknolohiya ng digmaan. Machine gun. Ang machine gun, tulad ng Maxim gun, ay naging sandata para sa depensa. Kayang magpaputok ng daan-daang bala sa isang minuto, ginawa nitong imposible ang tradisyonal na pag-atake ng infantry. Naging dahilan ito ng malawakang pagkawala ng buhay, lalo na sa opensibang tulad ng Battle of Somme. Tangke. Unang ginamit ng Great Britain noong 1916, ang tangke ay dinisenyo para durugan ang mga trinchera at barbed wire. Bagamat mabagal at madalas masira, naging simbolo ito ng pag-asa para masira ang stalemate. Halimbawa, sa Battle of Cambrai, epektibong ginamit ang mga tangke para umusad ang mga hukbo. Submarino. Ang German U-boat ay naging banta sa mga barkong pandigma at supply ng Allied. Sa unrestricted submarine warfare, sinisira ng Germany ang anumang barko, kasama ang mga sibilyan, tulad ng paglubog ng RMS Lusitania. Naging dahilan ito ng pagsali ng US sa digmaan. Eroplano. Sa simula, ginamit ang eroplano para sa pagmamanman. Nang maglaon, nilagyan ito ng machine gun at bomba. Naging mahalaga ang LAR combat, tulad ng mga labanan ng sikat na fighter pilots tulad ni Red Baron ng Germany. Ang pagbobomba sa mga lungsod at supply lines, ay naging taktika rin. Poison gas. Unang ginamit ng Germany ang chlorine gas noong 1915, sa Second Battle of Ypres. Ang nakamamatay na gas, ay nagdulot ng pananakit ng baga, pagkabulag, at kamatayan. Nang lumaon, gumamit din ng mustard gas, na nagdudulot ng paso sa balat. Dahil sa kalupitan nito, ipinagbawal ang chemical weapons pagkatapos ng digmaan, sa ilalim ng Geneva Protocol. Epekto ng teknolohiya at armas, sa digmaan at sa mundo. Ang mga teknolohiya at armas ay nagdulot ng mas malawakang pagkawasak. Higit 16 na milyong nasawi sa digmaan, dahil sa mga bagong armas. Pagbabago sa taktika. Halimbawa, ang kombinasyon ng tangke at eroplano ay nagbigay daan sa Blitzkrieg, noong unang digmaang pandaigdig. Etikal na debate, lalo na sa paggamit ng chemical weapons. Teknolohikal na legasya. Ang mga imbensyon tulad ng eroplano at komunikasyon, ay nagpatuloy sa pag-unlad pagkatapos ng digmaan. Ang trench warfare at ang mga bagong armas ng unang digmaang pandaigdig, ay nagpakita kung paano nagiging daluyan ng pagbabago ang digmaan. Habang nagdulot ito ng trahedya, nagbukas din ito ng daan para sa modernong teknolohiya, isang paalala na ang inobasyon, ay maaaring maghatid ng liwanag o dilim, depende sa paggamit nito. Sa kasalukuyan, nananatiling hamon ang pagbalanse sa kapangyarihan ng teknolohiya at etika sa digmaan. Ang pagsali ng Estados Unidos sa unang digmaang pandaigdig. Mga dahilan at kontribusyon. Noong ika-6 ng Abril taong 1917, isang makasaysayang desisyon ang ginawa ng Estados Unidos, ang formal na sumanib sa unang digmaang pandaigdig, bilang kapanalig ng Allied Forces. Bagamat neutral ang bansa sa simula ng digmaan, dalawang pangunahing pangyayari ang nagtulak sa kanila upang bumaling sa pakikidigma, ang pagkakalunod ng barkong Lusitania noong 1915, at ang telegrama ni Zimmerman noong 1917. Paglulubog sa barkong Lusitania. Noong ika-7 ng Mayo taong 1915, pinasabog ng German U-boat ang RMS Lusitania, isang British passenger ship, na nagdulot ng pagkamatay ng 1,200 katao, kabilang ang 128 na Amerikano. Bagamat hindi agad sumali ang Estados Unidos sa digmaan, ang trahedyang ito ang nagpasidhi ng galit ng publiko laban sa Germany.
Ginamit ito ng pamahalaang Amerikano upang ipakita ang panganib ng unrestricted submarine warfare, o walang piling pag-atake sa mga sibilyan, at neutral na bansa. Ang telegrama ni Zimmerman. Noong Enero taong 1917, nahuli ng British intelligence ang isang liham na mensahe mula kay Arthur Zimmerman, ang German Foreign Minister, na ipinadala sa Mexico. Nagmungkahi ang telegrama ng alyansa laban sa Estados Unidos, sakaling manalo ang Germany, ibabalik nito sa Mexico ang mga teritoryong nawala noong digmaang Amerikano-Meksikano. Nang ilantad ang lihim na plano, nagdulot ito ng matinding pangamba at puot sa Estados Unidos. Parehong ang telegrama ni Zimmerman, at ang muling pagsisimula ng Germany ng unrestricted submarine warfare, ang nagudyok kay Pangulong Woodrow Wilson, na humingi ng deklarasyon ng digmaan sa Kongreso. 1917, taon ng pagbabago. Noong Abril taong 1917, opisyal nang sumanib ang Estados Unidos sa Allied Powers. Dalawang bagay ang naging ambag nila sa tagumpay ng mga kapanalig. Lakas militar. Dumating ang mga sundalong Amerikano sa Europa noong 1918, na nagbigay ng sariwang tropa sa pagod na Allied forces. Ekonomiya at supply. Nagpadala ang Estados Unidos ng armas, pagkain, at pondo, na nagpabilis sa produksyon ng digmaan. Ang presensya ng US ang nagpahina sa Germany, lalo nang mabigo ang kanilang spring offensive. Noong 11 ng Nobyembre taong 1918, sumuko ang Germany, at nagwakas ang digmaan. Ang legasya ng partisipasyon ng Estados Unidos. Ang pagsali ng Estados Unidos, ay hindi lamang nagpaigting sa Allied Powers, kundi nagbukas din ng daan para maging global power ang bansa. Ipinakita nito, na ang neutralidad ay maaaring mabasag, kapag nanganganib ang pandaigdigang seguridad at interes. Sa huli, ang desisyon noong 1917, ay nagmarka ng simula ng mas aktibong papel ng Amerika sa mga pandaigdigang usapin. Ang pagkakalunod ng Lusitania, at ang telegrama ni Zimmerman, ay nagtulak sa Estados Unidos na lumabas sa neutralidad, at maging agresibo sa unang digmaang pandaigdig. Sa tulong nito, nagtagumpay ang Allied Powers, at nabago ang takbo ng kasaysayan. Ang pagwawakas ng unang digmaang pandaigdig. Mga pangyayari at bunga. Noong 11 ng Nobyembre taong 1918, opisyal na nagwakas ang unang digmaang pandaigdig, nang lumagda ang Germany sa armistice, o pansamantalang pagtigil ng labanan. Subalit ang tunay na pagtatapos, ay nabuo lamang noong 1919, sa pamamagitan ng kasunduan sa Versailles, isang dokumentong nagdulot ng malalim na pagbabago, sa pandaigdigang politika at ekonomiya. 1918. Ang pagsukol ng Germany. Matapos ang 4 na taon ng digmaan, lubog na sa krisis ang Germany. Nawalan ito ng lakas dahil sa pagdating ng mga tropang Amerikano, pagkakawatak-watak ng mga alyado, at paghina ng ekonomiya. Noong Nobyembre taong 1918, pumirma ang Germany sa armistice sa Allied Powers, na nagtakda ng mga kondisyon, tulad ng pag-alis ng mga tropang Aleman sa lahat ng sinakop na teritoryo. Pagsuko ng mga armas at kagamitang pandigma. Pagbabalik ng mga bilanggong digmaan. Ang petsang ito, ang naging simbolo ng pagwawakas ng labanan, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nakasalalay sa kasunduan ng Versailles. 1919. Kasunduan sa Versailles. Noong ika-28 ng Hunyo taong 1919, pinirmahan ng Germany at Allied Powers ang kasunduan sa Versailles. Layunin nito na parusahan ang Germany, at pigilan ang muling pagsiklab ng digmaan. Mga pangunahing probisyon ay Article 231, o War Guilt Clause. Idineklara ang Germany, bilang tanging may sala sa digmaan. Pagkawala ng teritoryo, bawas ang Germany ng 13% ng lupain nito, kabilang ang Alsace-Lorraine, upang ibalik sa France, at mga kolonya sa Africa at Pacific. Pagbabawal ng militar. Limitado ang hukbo at armas ng Germany. Ang mga tadhana, ay nagdulot ng matinding galit at paghihirap sa Germany,
na naging lupang taniman ng pagkadiskontento. Ang bunga ng pagpaparatang sa Germany. Ang Article 231 ang pinakakontrobersyal na bahagi ng kasunduan. Sa pananaw ng Germany, ito ay diktat, o sapilitang kasunduan, at nagpalala sa pambansang kahihiyan. Ang reparasyon ay nagpabagsak sa ekonomiya ng bansa, na nagdulot ng hyperinflation noong 1923. Ang sitwasyong ito, ang nagbigay daan sa pag-usbong ng radikal na ideolohiya tulad ng Nazismo, na ginamit ni Adolf Hitler upang mangako ng paghihiganti. Ang pagkabuo ng League of Nations. Isa sa mga pangarap ni Pangulong Woodrow Wilson ng Estados Unidos, ay ang pagtatag ng League of Nations, isang pandaigdigang organisasyon, na magtitiyak ng kapayapaan, sa pamamagitan ng diplomasya. Layunin nitong pigilan ang digmaan sa hinaharap. Resolbahin ang alitan sa pamamagitan ng usapan. Protektahan ang kalayaan ng mga bansa. Subalit, hindi sumali ang Estados Unidos mismo, dahil sa pagtutol ng Kongreso. Ang kawalan ng suporta mula sa mga major power, at kakulangan ng kapangyarihang militar, ang naging dahilan ng paghina ng liga. Sa kalaunan, nabigo itong pigilan ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang legasya ng Versailles, at pagwawakas ng digmaan. Ang kasunduan sa Versailles, ay nag-iwan ng magkahalong epekto. Pandaigdigang kapayapaan. Bagamat nagwakas ang unang digmaang pandaigdig, ang di makatarungang mga probisyon, ay naghanda sa daan para sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pagbabago sa mapa ng Europa. Bumagsak ang apat na imperyo, at lumitaw ang mga bagong bansa, tulad ng Poland at Czechoslovakia. Aralin sa kasaysayan. Ipinakita ng Versailles, na ang kapayapaan ay nangangailangan ng patas na solusyon, hindi paghihiganti. Ang 1918 at 1919, ay nagmarka ng wakas ng unang digmaang pandaigdig, ngunit ang mga desisyon sa Versailles, ay naglantad ng mga kamalian, na nagpaalab sa susunod na digmaan. Ang pagtatayo ng League of Nations, bagamat hindi perpekto, ay nagsilbing pundasyon para sa United Nations, isang pag-asa na matutunan ang mga aral ng kasaysayan. Mga epekto ng unang digmaang pandaigdig. Pagkasawi, pagbabago, at panganib. Ang unang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malawakang pagbabago sa mundo. Mula sa pagkawala ng milyon-milyong buhay, hanggang sa pagguho ng mga imperyo, ang digmaan ay nag-iwan ng mga markang hindi basta-basta nabura. Malawakang pagkawala ng buhay. Ang pinakamalungkot na epekto ng digmaan, ay ang pagkamatay ng milyon-milyong tao. Tinatayang 9 hanggang 13 milyong sundalo ang nasawi sa labanan, samantalang milyon-milyon ding sibilyan ang namatay dahil sa gutom, sakit, at karahasan. Ang mga bansang tulad ng Germany, France, at Russia, ay labis na naapektuhan, na nagdulot ng malaking pagbaba sa populasyon at lakas paggawa. Pagbagsak ng mga imperyo. Ang digmaan ay nagmarka ng pagtatapos ng ilang malalaking imperyo, na matagal nang nangingibabaw sa Europa at gitnang silangan. Kabilang dito ang Imperyong Aleman. Bumagsak matapos ang pagkatalo sa digmaan, na nagresulta sa pagtatatag ng Weimar Republic. Imperyong Austro-Hungarian. Nahati sa ilang maliliit na bansa tulad ng Austria, Hungary, Czechoslovakia, at Yugoslavia. Imperyong Ottoman. Tuluyang bumagsak, na nagbigay daan sa pagbuo ng modernong Turkey, at iba pang mga bansa sa gitnang silangan. Ang pagbagsak ng mga imperyong ito, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa political landscape ng mundo. Pagbabago sa mapa ng Europa. Kasunod ng pagbagsak ng mga imperyo, nabago ang mapa ng Europa. Nabuo ang mga bagong bansa, batay sa mga prinsipyong etniko at nasyonalismo. Ilan sa mga ito ay Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia, Finland, Lithuania, Latvia, at Estonia. Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng bagong pag-asa para sa mga nasyonalista, ngunit nagdulot din ng tensyon at alitan sa pagitan ng mga bansa. Pag-usbong ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga kondisyon pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ay nagbigay daan sa pag-usbong ng ikalawang digmaang pandaigdig.
Ang kasunduan sa Versailles, na nagpataw ng mabigat na parusa sa Germany, ay nagdulot ng galit at paghihirap sa mga Aleman. Ito ay nagbigay daan sa pag-akyat ni Adolf Hitler at ng Nazi Party, na nangakong ibabalik ang karangalan ng Germany, at maghihiganti sa mga nanalo sa digmaan. Iba pang epekto. Bukod sa mga nabanggit, mayroon pang ibang mahahalagang epekto ang unang digmaang pandaigdig. Paglakas ng Estados Unidos. Lumakas ang ekonomiya at impluwensya ng Estados Unidos. Pagbabago sa lipunan. Nagkaroon ng pagbabago sa papel ng kababaihan sa lipunan, na nagtrabaho sa mga pabrika at opisina, habang ang mga lalaki ay nasa digmaan. Pag-unlad ng teknolohiya. Bumilis ang pag-unlad ng teknolohiya sa larangan ng militar, tulad ng mga tangke, eroplano, at kemikal na armas. Ang unang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pagbabago sa mundo. Mula sa pagkawala ng buhay, hanggang sa pagbabago ng mga imperyo at mapa ng Europa, ang digmaan ay nag-iwan ng mga markang hindi basta-basta nabura. Higit sa lahat, ang digmaan ay nagturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng kapayapaan at diplomasya. Mga aral ng unang digmaang pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig ay hindi lamang isang madugong yugto sa kasaysayan, kundi isang malalim na pagbabago sa daigdig. Ito ay nagsilbing malakas na paalala laban sa mga panganib ng labis na nasyonalismo. Ang pagmamalabis sa pagmamahal sa bansa ay maaaring magdulot ng puot at digmaan. Walang piling kapangyarihan. Ang paghahangad ng dominasyon ng mga imperyo ay nagdulot ng pagkawasak. Diplomasyang nabigo. Ang kawalan ng makatarungang kasunduan ay nagpalala ng hidwaan. Ang digmaan ay walang tunay na panalo, lahat ay talo. Ito ay nagpapakita na kahit ang mga nagwagi sa digmaan ay nagdusa rin, milyon ang namatay, nasira ang ekonomiya, at nagdulot ng trauma sa henerasyon. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga nasasakop na lupain, kundi sa pagkakaisa at pagpapanatili ng kapayapaan. Ang unang digmaang pandaigdig ay nagturo sa atin na ang kasaysayan ay hindi lamang nakaraan, ito ay gabay para sa kasalukuyan. Sa harap ng mga modernong hidwaan, ang aral ng 1914 hanggang 1918 ay nananatiling may saysay. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa pag-unawa at paggalang sa bawat isa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.